Nanindigan ang mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maari pang aksyonan ng Korte Suprema ang habeas petitions kaugnay ng umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulo at sa patuloy nitong pananatili sa ICC detention. Kontra yan sa sinabi naman ng Office of the Solicitor General. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. Naghain na ng magkahiwalay ng memorandum sa Korte Suprema ang Office of the Solicitor General at ang magkakapatid na Duterte na sina Congressman Paulo Duterte, Davao City Acting Mayor Baste Duterte at Veronica Duterte bilang bahagi ng argumento sa habeas corpus petitions na kumukwestiyon sa legalidad ng pag-aresto sa dating Pangulo para maiharap ito sa International Criminal Court o ICC. Sa memorandum ng magkakapatid na Duterte, nanindigan sila na maari pang aksyonan ng kataas-asang hukuman at hindi pa moot and academic ang petisyon. Ayon sa legal counsel ni Congressman Paulo Duterte na si Attorney Harry Roque, wala na umanong jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas matapos ang withdrawal sa Rome Statute noong 2019. Dahil sa withdrawal na yan, nahinto na ang anumang kooperasyon ng bansa sa kanila at ang enforcement o pagpapatupad ng ICC warrant ay paglabag na sa soberanya ng Pilipinas at sa sariling batas. Dagdag pa ni Roque, ang mga korte ng Pilipinas ang may eksklusibong jurisdiksyon sa pagdinig ng kasong kriminal laban sa sinumang Pilipino at hindi maaring isuko sa isang international tribunal kung walang kasunduan. Hiling ito sa Korte Suprema na linawin ang limitasyon ng executive power, ang kahulugan ng soberanya at ang papel ng mga korte, lalo pat ito ang kaunahang may isinuko tayong naging Pangulo ng Bansa sa International Tribunal. Sa bahagi naman ni Sebastian Duterte, sinabi nito ang Korte Suprema pa rin ang natiling may otoridad para sa pagsuri at pagdedeklara kung ang pag-aresto ay unconstitutional. Giit nito na ang pagdeklara ng SC na iligal ang pag-aresto ay hindi paglabag sa international obligation ng bansa o paghihimasok sa foreign relations ng gobyerno. Sa halip ito'y pagpapakita ng katapatan sa international law. Sa panig naman ni Veronica Duterte, hiniling nitong agarang aksyonan ng Korte Suprema ang habeas petitions upang maiwasan ang komplikasyon at mapanatili ang pagkakataong maibalik sa bansa ang dating Pangulo. Hiling din ito na mapanagot ang mga responsable sa pagkakadetain ng kanyang ama at upang maibalik ang tiwala ng publiko sa hudikatura. Para naman sa OSG, moot and academic na ang petisyon kasi nangyari na o tapos na ang issue dahil nasa ICC na ang dating Pangulo kaya nararapat ng ibasura sa kawalan ng merito. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, Margot Gonzalez, SMNI News.